Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. Ang tawag sa pagsamba po ay makikita sa awit 22, talata 25 hanggang 31. At ito po ang sinasabi, ginawa mo'y sasambitin sa dakilang kapulungan, sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahok, aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha. Maghahari sa digdig sa lahat ng mga bansa. Mangangayo pa pang lahat ang palalo't mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang naririto sa daigdig na nilikhang mamamatay, maging laing susunod pa ay sasambang maglilingkod, at mayroong nangangaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang iahayag, sa hinirang niya'y bansa ay si Yahweh ang nagligtas. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga po. Parang di po tayo So, isa pa, magandang umaga po. Ayan, so kamusta po tayong lahat? Kamusta na po kayo? Ayan, batiin po natin yung ating mga kapatid sa harap, sa likod, pwede nating kamayan. Habang inaawit natin ang kaibigan, kumusta ka na? Kumusta ka na, kapatid sa pananampalataya? Ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik maganda niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, bawat pusong nagpapagat, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik maganda niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagaan, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagawa
kanyang pagbabalik, madatnan niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik, madatnan niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik, madatnan niya tayong gising. Good morning po sa ating lahat. Ayan, alam ko po hindi lingid sa lahat na madami po tayong pinagdadaanan ngayon. Malungkot po ang church dahil I think 4 po ata ang iniwan tayo ngayong linggo. And ngayon po, pinapaalala sa atin ng Panginoon na ibigay daw po natin lahat sa Lord yung sorrow, yung pain, yung sickness. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Everybody say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, trapped down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. That His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night and joy comes in the morning, I'm trading my sorrow, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Lahat po say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Lord,
We're trading our sorrow. We're trading our pain. We're trading our sickness, Lord God, our shame. Lord, we're laying them all down, Panginoon, sa harap nyo. Lord, kayo po, Panginoon, yung magbigay sa amin ng peace, ng comfort, Panginoon, sa lahat ng pinagdadaanan namin ngayon, Panginoon. Lord, kayo yung magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, at patuloy niyong ipadama sa amin na mahal niyo kami, Panginoon. Itong mga panahon na to, Lord God, na nahihirapan kami, Panginoon, bilang tao, Panginoon, yung mga damdamin namin nasasaktan, Lord God. But Lord, we're offering this, all of it, Panginoon, sa inyo. And Lord, as we continue to worship you today, Panginoon, may we be reminded, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon, pupuntahan nyo, hahabulin nyo, Panginoon, hanggat lahat kami, bawat isa masagip, Panginoon. At ganon, kalaki yung pagmamahal nyo sa bawat isa, na kahit nasaan kami, Panginoon, kahit nasa pain, nasa sorrow kami, Panginoon, mapupuntahan nyo kami. Lord, puntahan nyo kami ngayong umaga. Kailangan po namin kayo. Maraming salamat po. For I spoke a word, you singing over me. You've been so good to me. For I took a breath, you breathed your life in me. You've been so good to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds still alive, found leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And now it's your fault, still your love fought for me. You have been so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found in the 99. I couldn't earn it, I don't
after me. Snow won't tear down, light won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Lord, thank you. Thank you for your reckless love, oh God. Thank you for your love for us, Lord God. Thank you, Panginoon, kasi hinahabol nyo kami. Pinupuntahan nyo kami kahit nasaan kami, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, nawa lahat ng anak nyong naririto, maramdaman nila yung pagmamahal mo. In Jesus' name. In Jesus' name. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. The overwhelming, never-ending, reckless love of God. Hallelujah. Atin pong awitin ang Come Let Us Tune. Ang Panginoon mapurihan na di natin pag-awitan. Huwag limutan. Hindi natin may
po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na kami muli mong dinala dito sa iyong bahay-sambahan upang kami mag-gather na iyong banal na salita sa araw na ito. Salamat din po, Lord, sa pag-iingat na ginawa mo po sa amin na makarating kaming safe dito sa aming sambahan. At tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo kaming ingatan, samahan at pangunahan sa lahat ng oras. Lord, patawarin po kami kung kami man po ay nagkaroon ng pagkakasala sa iyo. Ikaw po ang magpatawad sa makasalanang nagawa namin na salita na isip. Sinadya man namin o hindi sinasadya, Panginoon, patawarin po kami. Lord, ingatan mo po kami sa maghapong ito at ilayo sa mga nagkalat na sakit sa aming kapaligiran at tunay nga po na patuloy mo po kaming pangunahan sa lahat ng oras. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Amen. Diyos na magula pangalan, ang kaharian mo ay sumapit, gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin, pangaraw-araw naming pagkain. Kami may sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kami sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Ang sagutang pagbasa po ay makikita sa mga gawa 8, talata 26 hanggang 40. Pagkatapos si Felipe ay nitusan naman ng isang anghel ng Panginoon, pumunta ka agad at gawin sa timog ang daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Hindi na iyon daraanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe at dumating naman ang isang pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman sa Kondenya Orena ng Ethiopia. Galing ito sa Jerusalem at sumasamba sa Diyos. Pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isayas. Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman nito, paano ko maunawaan ito kung walang nagpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay nanyayani ang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulutang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang nakatakdang patayin, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit sa gupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya ay hinamak at pinangitaan ng katarungan. Walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat niliti niya ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinukoy-koy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Sino mang kasulatang ito ay sinalaysay sa kanya Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tignan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako maaaring bautismuhan? Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaawan niya sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Tayo pong lahat.
Namamalayan na lamang ni Felipe na ay siya ay siya ay nasa Asoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos at magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo. Yamang sa salay tinubos niya tayo. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa Juan 4, talata 7 hanggang 21. At ito po ang sinasabi, may isang Samaritanong dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritina, kayo po'y Hudyo at Samaritina po ako. Bakit kayo humingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritino, sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ay hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa sa aming ninunong si Jacob na nagbibigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibinibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito ay may magiging isang bukal sa loob niya. Babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalo. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala po akong asawa, anang babae. Tama ang sinabi mong wala kang asawa, tugon ni Jesus, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabing ninyong mga Hudyo sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambay ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Ang pagbasa ng Ebanghelyo, makikita natin sa 1 chapter 15, verse 1 to 8. Ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapangalaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang sangang namumunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis niya kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ng sagana, hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo mamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay siyang magbubunga ng sagana.
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga, ay gayon nga ang mga sanga na itipunin, ihahagi sa apoy at sinusunog. Kaya manatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang aking mga salita. Hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay sa inyo. At sa huli, naparangalan ng aking Ama kung kayo'y manasaganang namumunga bilang anak, aking mga alagad. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga dakilang salita. Awitin natin ang tugon. Wonderful words of love, beautiful words, wonderful words of love. Amen.
Good morning po. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos sapagkat muli tayong naririto at patuloy na iniingatan at sinasamahan ng ating Panginoon. Sa kabila na nandoon ang kalungkutan dahil sa pagpanaw ng ating mga kapatid sa pananampalataya, nangingibaw pa rin yung kabutihan at yung katapatan ng ating Panginoon. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay makikita natin sa aking binasa sa John chapter 15 verse 1 to 8. Ang pinamagatan kong ang bunga ng ating totoong pananampalataya sa Diyos. Ang bunga ng ating totoong pananampalataya sa Diyos. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito dahil patuloy naming nararanasan ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. Ikaw ang tunay na umibig sa bawat isa sa amin. Kaya sa pamamagitan ng iyong mga dakilang salita ay magdulot sa amin ng kaaliwan, ng katiyakan upang makapagpatuloy kami sa aming buhay bilang mga lingkod mo. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So, welcome po, bago po ako mag-umpisa, welcome natin si Kuya Egay saka si Ate Babes. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po at kasama natin sila. Opo. At ganoon din po si Kuya Roger. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasama natin. Salamat po. At of course, siyempre si Tito Robin. Yun. Palakpakan natin ang Panginoon na nag-celebrate ng kanyang birthday. So, masaya si Tito Robin kasi nanalo ang Hinebra kagabi. So, balikan po natin ang ating paksa sa umagang ito. Medyo nagsasaya lang po tayo dahil alam ko po nalulungkot tayo pero kailangan po nating magsaya dahil kasama naman po natin ang Panginoon sa mga oras na ito. So, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. So, binigyan ko po ng title ito na ang bunga ng ating totoong pananampalataya sa Diyos. Kasi po bilang mga Kristiyano, nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo ay mamunga. Hindi lamang basta mamunga, kundi mamunga ng sagana. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay walang bunga. So yun po yung tatalakayin natin sa umagang ito. Ang wika ng ating Panginoon sa unang talata, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. So, paano ipinakita at inalarawan sa pamumuhay natin bilang mga mananampalataya ang ilustrasyong ito ni Jesus sa bawat isa sa atin? Ang puno ng ubas at ang mga sanga. So ang puno ng ubas ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang mga sanga ay tayong mga sumusunod sa Kanya. At ang hardinero ay walang iba kundi ang Diyos Ama. So maging sa lumang tipan ng Israel ay binanggit na puno ng ubas, makikita natin yon sa awit 80 verse 8 to 16. Ngunit sa bagong tipan, ang binanggit dito si Jesus
ang puno ng ubas at ang Diyos ang tagapangalaga. So ang mga Kristiyano ay ang mga sanga na kung paano hindi makapamumuhay ang sanga kung walang tayong kaugnayan sa puno. Kapag naputol ang sanga sa puno, ito ay anong mangyayari? Ito ay malalanta, ito ay mamamatay, ito ay mawawala ng buhay. So ganoon din tayo mga kapatid, kung wala tayong sa Panginoon, mamamatay ang ating espiritual na buhay. Kung walang Espiritu ni Kristo, mamamatay ang ating buhay espiritual. At kung hindi tayo mamumunga, nangangahulugan, wala tayong kaugnayan sa Diyos. So anong ginagawa sa sangang hindi namumunga? Ito ay pinuputol ng Diyos. Walang halaga sa Diyos ang mga sangang hindi namumunga. Matthew chapter 3 verse 10. Ano namang ginagawa sa sangang namumunga? Ito ay nililinis ng Diyos upang ito ay lalong mamunga ng sagana. Pinuputol ng Diyos ang mga sangang masasamang sanga, ang masasamang ugali natin, ang mga kasalanan. So, ano daw po ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin? Tayo ay Kanyang nililinis. Ano po yung inaalis sa atin ng Panginoong Diyos? Yung ating mga dating buhay, yung kasalanan, yung mga gawang hindi naaayon sa Kanya upang tayo ay makapamunga ng sagana. Masakit sa panimula kapag tayo ay nilinis. Kadalasan, pinahihintulutan tayo ng Diyos na dumanas ng mabibigat na karanasan upang tayo ay malinis. James chapter 1 verse 2 to 4. Para malinis ang ating kapalaluan, pinaparanas niya tayo ng mga karanasang magpapakumbaba. At ang mga Kristiyanong nililinis sa kaniyang kasalanan ay kapalaluan ng siya lamang makapamumunga ng marami para sa Diyos. So ito pala yung dahilan kung bakit minsan tayo ay nakakaranas ng iba't ibang matitinding pangyayari sa ating buhay upang tayo ay maging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Di ba, pansinin niyo po yung nasa taas, nililinis, pinuputulan para mas lalo pang mamunga. So minsan masakit. Minsan tinutuwid tayo ng Panginoon para tayo ay maging karapat-dapat sa Kanyang banal na harapan. So, anong klaseng bunga yung nais sa atin ng Panginoon? Sabi niya, kailangang mamunga tayo ng sagana. Sabi kayo, manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi namumunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit kayo sa puno, gayon din naman kayo malibang kayo'y manatili sa akin. So paano daw tayo makakapamunga, mga kapatid? Kinakailangan tayo ay manatili sa Panginoon. Despite sa mga iba't ibang pangyayari sa ating buhay, minsan masakit, minsan sinusubok ang ating pananampalataya, pero ang sikreto para tayo makapamunga, tayo ay manatili sa Panginoon. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bibitiw, huwag kang aalis. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon.
Kahit na minsan tayo ay nasasaktan, minsan tayo ay lumuluha, minsan tayo ay nabibigo sa pag-ibig, pero pinoproseso tayo ng Panginoon. Amen po ba? Pinoproseso tayo ng Panginoon upang tayo ay maging mas lalong luminis. Ang sabi niya, mga kapatid, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. So sabi doon, ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa Kanya ay magbubunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Di ba katulad ng ilustrasyon ni Juan sa puno na kapag ito ay pinutol ang sanga, ito ay mamamatay. Maging tayo man, mga kapatid, kapag tayo ay hiwalay sa Diyos, o nga sa una masaya tayo pero panandali ang kasayahan lamang. O nga sa una tayo ay malakas pero ang totoo tayo ay mahina. Dahil wala sa atin ang presensya ng ating Panginoon. Nilinis ng dugo. Tayo ay nilinis ng blood ni Jesus ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Tayo ay marumi nung una. Tayo ay mga patay, sabi doon sa Efeso, dahil sa ating mga kasalanan, ngunit dahil sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ay malinis na ngayon. Kaya wag na tayong paalipin pa sa kasalanan. Dahil tayo ay pinalaya na ni Jesus. So anong bunga ang ninanais sa atin ng ating Panginoon? Anong uri ng bunga ang hinahanap sa atin ng Diyos? Una, ito yung bunga ng Espiritu. Sa Galatia chapter 5 verse 22 to 23, nandoon yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, self-control. So ito po yung bunga ng Espiritu na ninanais sa atin ng Panginoon. Tayo ay binabago ng Diyos araw-araw. Paano ito nangyayari? Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pagpunta natin sa church. Nais ng Panginoon yung fruit of the Holy Spirit na mararanasan natin sa ating mga buhay. So nandoon yung transformation, katulad nga ng pinag-aralan namin kanina sa Sunday School. Kung dati ikaw ay magagalitin, mabangga ka lamang, ang bilis mong magalit, pero dahil ikaw ay nasa iyo yung bunga na ninanais ng Panginoon, nandoon yung iyong pagiging mapagtimpi. Kung dati-rati, tayo ay pinagmumulan ng kaguluhan, ngayon tayo ay instrumento ng kapayapaan. Dahil nasa atin yung bunga na ninanais ng ating Panginoon. Pangalawa, mga bagong mananampalataya na hinikayat kay Kristo. Paano po mangyayari yun? Sa pamamagitan ng ating patotoo, ng witnessing, at ng paghayo. Sabi diyan, go out to all the world and tell the good news. So ano po yung good news? Walang iba kundi ang ating Panginoon. So paano tayo lalabas kung sa ating mga sarili hindi natin nararanasan yung bunga na ninanais natin ng ating Panginoon? Para tayo makahayo,
nararanasan natin yung presensya ng ating Panginoon. Tinitiyak ng Diyos na tayong lahat ay malinis na. Nilinis tayo saan? Sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanya mga salita. Gayon din naman tayo mga kapatid, tayo nilinis ng Diyos kaya kinakailangan tayong mamunga. So paano tayo nilinis ng ating Panginoon? Sabi diyan, John chapter 5 verse 7, merong pangako ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya diyan, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyong aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ipagkakaloob sa inyo. Amen po ba? Napakagandang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kung tayo ay mananatili sa Kanya at mananatili sa Kanya ang ating mga salita, anumang desire ng ating puso ay ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Kaya nga manatili tayo sa Kanya upang patuloy nating maranasan yung Kanyang kadakilaan. Kaya kailangan manatiling nakaugnay kay Kristo, kung hindi ay mamamatay tayo. So paano po yun mga kapatid? Wala tayong magagawa kung tayo nakahiwalay sa Kanya. Hindi tayo makakagawa ng anumang gawaing espiritual. Magagawa natin ang lahat ng bagay kung tayo ay nakaugnay sa Kanya. Kung tayo po ay nakakonekta sa Diyos, magagawa natin ang lahat. Naalala natin yung Kanyang mga alagad. Nung namatay ang ating Panginoon, sila ay lungkot na lungkot, sila ay balisa. Dahil namatay yung kanilang leader, kinikilalang leader. Ngunit nung nakita nilang nabuhay ang ating Panginoon at pinagkalooban sila ng banal na Espiritu, sila ay nagkaroon ng tapang, ng lakas upang ipahayag ang salita ng Diyos, at yung mga dati nilang nagagawa ay nagawa nila sa tulong ng Panginoon. Kaya nga tayo mga kapatid, upang tayo ay maging malakas, upang tayo ay patuloy na lumago, upang tayo ay patuloy na tumatag sa pananampalataya, manatili tayo sa puno. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At kapag nanatili tayo sa Kanya, mararanasan natin yung Kanyang kadakilaan. Anong ginagawa sa mga sangang hindi namumunga? Sila ay itatapon sa apoy at susunugin. Huwag nating pabayaang maputol ang ugnayan natin sa Diyos. So ano ba yung mga nagiging cause para maputol yung kaugnayan natin sa Panginoon? Ang sanglibutan, ang kasalanan, ang paggawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Nais niya na tayo ay nakaugnay sa Kanya. Nais niya na tayo ay patuloy na maglingkod sa Kanya. Dahil kung wala tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Makantan man natin ang kayamanan ng sanglibutan. Diba sabi po sa Luke chapter 15, merong isang mayaman doon na sabi niya, gigibain ko pa ang aking kamalig dahil ang nais ko pa ay mag-ipon ng kayamanan. Mas lalakihan ko pa ang aking kamalig. Ngunit anong sabi? Hangal, sa gabing ito mamamatay ka. Sino ang magmamana ng iyong mga iniipon? Mga kapatid, patuloy tayong manatili na nakaugnay sa ating puno, sa ating Panginoon.
upang patuloy nating makita yung kadakilaan at yung katapatan ng Diyos. Ano ang mangyayari kung tayo ay namumunga ng sagana? Kung tayo ay tagasunod niya ay namumunga ng sagana, sabi dito sa verse 8, napaparangalan ang Ama. So hindi pala sa atin yung kapurihan, hindi pala sa atin yung glory mga kapatid, kaya tayo naglilingkod ay upang maparangalan ang ating Ama. Ang Diyos Ama, nanluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga bunga. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, bagamat wala dyan sa PowerPoint, gayon din naman dapat ninyong pagliwanagin ang inyong mga ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin ang inyong Amang nasa langit. Sa pamamagitan ng ating mga bunga, napapapurihan at naluwalhati ang Diyos. Pero kung tayo ay gumagawa ng labag sa kalooban ng Diyos, di ba, naano rin yung Diyos na ating pinaglilingkuran. At sa huli, mga kapatid, sabi sa John chapter 13 verse 35, kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So ano ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin na bunga? Tayo ay mag-ibigan upang maluwalhati ang Diyos at malugod siya sa atin. At ito ay nagpapaalala na tayo ay kanyang mga disciple. Kaya nga mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, tayo ay mamunga. Amen po ba? Di ba yung puno na walang bunga, yung sanga na walang bunga, anong ginagawa? Pinuputol. So habang tumatagal, tayong mananampalataya, tayo ay namumunga. Nadidevelop yung ating buhay. Tayo ay nagbabago araw-araw. Meron na tayong tinatawag na spiritual maturity. Kung dati-dati ang laman ng ating isip ay puro mga kalokohan, ngayon ang iniisip na natin ay kung paanong makapagpupuri at makalulugod sa ating Panginoon. Kung dati-dati ay tayo ay lapastangan sa Diyos, ngayon tayo ay mga mababait na tagasunod ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung tunay po na mababait kasi yung nagsabi ng mabait So kaya nga, purihin natin ang Panginoon, mamunga tayo ng sagana at higit sa lahat, manatili tayo sa Panginoon at manatili ang kanyang mga salita sa atin. At ano yung kanyang pangako? Hingi natin yung ating maibigan at ipagkakaloob sa atin. So, tulungan nawa tayo ng Panginoon na mamunga ng sagana. So, kapag namumunga, anong ginagawa? Tayo ay naluwalhati natin ang Panginoon. Patuloy tayong mamunga. Patuloy nating gawin yung kalooban at nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito dahil muli mo kaming ni-remind na kami ay iyong mga sanga.
na wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na laging nakaugnay sa iyo. Manatili kami sa puno, walang iba kundi ikaw, at patuloy naming maramdaman ang pangangalaga ng aming Amang nasa langit. Salamat po, Panginoon, dahil kung minsan ay na inaalaw mo yung mga hindi magagandang pangyayari upang kami ay maging malinis sa iyong harapan. Bayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan noon ay maproseso kami upang lalo pa kaming maging mamunga ng sagana upang ikaw ay aming mapapurihan at maparangalan. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak na patuloy na nakikinig, patuloy na gumagawa ng iyong nais sa kanilang mga buhay. Dakilang Diyos, kung sa aming mga sarili lang, wala kaming magagawa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Patatagin mo kami sa aming pananampalataya. Baguhin mo kami mula ulo hanggang paa. At bayaan mo sa pamamagitan ng aming mga patotoo. Sa pamamagitan ng aming buhay, kahit hindi pa kami magsalita, ay matats namin yung buhay ng aming kapwa upang sila ay mailapit sa iyong dakilang paanan. Marami pong salamat at nawa meron kaming nakita, meron kaming natutunan sa umagang ito na may apply namin sa aming mga buhay at makasusunod kami sa iyong dakilang kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Pastor, sa mabiyayang mensahe na ipinagkaloob po sa amin sa umagang ito. At ngayon po ay dumako tayo sa ikaw po pangako, seed at pasasalamat. Awitin po natin ang tugon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Masayang nagbibigay na mga handog ng papuri. Masayang nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Amen. Dakilang Diyos, narito po ang aming mga kaloob, pangako, seed at pasasalamat bilang tanda ng pagkilala namin sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Patuloy nyo nga pong pagpalain ang iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob tulad nito. Maramdaman nila ang iyong presensya, ang iyong katapatan. At ganoon din po sa iyong mga anak na hindi makayanan makapagkaloob nito. Bayaan nyo pong pagkaloob nila ang kanilang buhay, ang kanilang talento at kanilang oras. Pagpalain mo rin sila upang makabahagi po sila sa ganitong gawain. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Itin po natin ang give your best to the Master.
pakikipaglaban. Si Jesus ay pamarisan, malakas at matapang. Siya'y iyong paghandugan na ang sa Panginoon ibigay, lakas mong tinataglan, buhay mo at kasiglahan sa pakikipaglaban. Ang hain, Panginooy ibigin, paglingkuran siya't unahin, bawat nasa'y banalin. Magbigay ka ng tumanggap sa Diyos ng awat habang paglingkuran siyang masikap, ibigay ang iyong lakas sa Panginoon ibigay. Kung sino man po ang may mga kahilingan, nagpapasalamat sa Panginoon, inanyahan ko po kayo sa harapan. Sa pakikipaglaban. Tayo po ay manalangin. Tulad po ng aming inawit, na patuloy naming ibigay sa iyo ang aming lakas, ang aming buhay. Bilang tanda na kami ay namumunga sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy naming nararamdaman ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Bagamat hindi kami exempted sa mga malulungkot na pangyayari, ito ay bahagi ng aming buhay, bahagi ng aming mga bagay na aming pinagdadaanan, na kung saan nagpapaalala sa bawat isa sa amin na ikaw po ang may hawak ng lahat at wala po kaming magagawa kung para sa aming mga sarili lamang. Kaya patuloy po kaming nananalangin, patuloy po kaming tumatawag sa iyo. Sa mga oras na ito ay patuloy niyo po kaming samahan, ingatan, igawad sa bawat isa sa amin ng proteksyon na nagmumula sa iyo. At patuloy na maramdaman ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Pinagpipray po namin sa iyo ang mga kapatid namin na nangungulila sa mga oras na ito. Carlos family, Castro family, ang Aberita family, Mariano family. Patuloy niyo po silang aliwin ng iyong banal na espiritu at patuloy na katagpuin sa mga oras na ito sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Ang buong iglesia ay nakikiisa sa kanila. Maging kami man po ay nalulungkot, ngunit ikaw po ang nakababatid ng lahat. Pinagpipray ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan para sa linggong ito. Aming kapatid na Mayang,
Salamat po sa kakanyang buhay. We pray na marami pang maliligayang kaarawan ang ipagkaloob mo sa kanya. At ganoon din po sa iba pang mga kapatid namin na nag-celebrate din ng kanilang birthday. Tulad ni Tito Robin, salamat po Panginoon. At sa iba pang hindi ko mabanggit Panginoon, salamat po sa kanilang mga buhay. Pinagpipray din namin sa iyo ang nagaganap na General Conference sa Amerika na makakaapekto po sa aming iglesia, Panginoon. Nawa manatili ang katotohanan ng pag-ibig mo, ang mahayag dakilang Diyos. Bless nyo rin po, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy na humihingi ng maayos at magandang kalusugan. Kilala nyo po sila, dakilang Diyos. Patuloy nyo po silang bigyan ng maayos at magandang kalusugan. Lalo na po sa mainit na panahon na aming nararanasan. Pinagpipray din namin sa iyo, mga kapatid namin sa ibayong dagat. Malayo man sila, lagi silang kasama sa aming mga panalangin. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga obispo na nasa General Conference, ang aming mga DSS, ang mga workers, mga pastor at diakonesa, Panginoon. Nawa patuloy naming maipaglingkod sa iyo ng may katapatan ng aming mga buhay. Bless niyo rin po ang bawat lay organization ng aming iglesia, ang kababaihan, kalalakihan, ang mga bata, ang mga kabataan ng mayap, lalo na po sa gawain ng mga kababaihan sa kanilang retreat sa May 1, Panginoon. Ganon din po sa mga kalalakihan sa kanilang mga activities. Ganon din, salamat po sa buhay ni Kuya Egay, Ate Babes, na kasama namin sa araw na ito. Salamat po sa pag-iingat mo sa kanila, sa kanilang pagta-travel at nakarating sila dito ng safe at nasa mabuting kalagayan. Dakilang Diyos, pinagpipray ko rin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Tulungan niyo po kami sa aming nararanasang mainit na panahon. Nawa ang mga sakit na dulot ng mainit na panahon, hawakan niyo po ang aming mga buhay. Proteksyonan niyo po kami, cover niyo po kami ng iyong banal na dugo upang ang bagsik ng sakit at ng kamatayan, Panginoon, ay maprotektahan kami, dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo kami patuloy na nagtitiwala at umaasa. Katulad ng iyong mensahe, kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. Kaya tulungan mo kaming patuloy na nakaugnay sa iyo, patuloy na mamunga, patuloy na dami ng iyong ang pangangalaga ng Diyos Ama, at patuloy na mamunga upang ikaw ay patuloy na mapapurihan at maparangalan. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, paging dapatin niyo po kami sa iyong banal na harapan. Thank you po, Lord Jesus. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang huling estropa. Sa umibig ng lubog at sa iyo ay tumubos, sa lupa ay nanaong, buhay niya'y ibinigay, nang maligtas ka lamang. Sambahin mo siya't igalang ng buong kalakasan. Sa Panginoon ibigay, lakas mong tinataglay, buhay mo at kasiglahan, sa pakikipag
Tanggapin po natin ang benediction. Crossroad United Methodist Church family, FB friend, receive the benediction came from the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, now and forevermore. Amen. 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 Palampakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay wini-welcome sa umagang ito. Salamat po sa ating pagdalo. Binabati po natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa April 19 po, si Ate Mayang, si Tito Robin po noong nakaraan, at sa mga iba pang kapatid natin na nag-celebrate ng kanilang birthday. Happy birthday po sa inyo. Kantahan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong mga buhay. At ganoon din po, ang ating pong magsisiganap sa susunod na linggo, ang ating pong tagapanguna, si Ate Naomi Calagwas, ang ating pong tagapagsalita, ang inyong lingkod. At ganoon din po, patuloy po nating suportahan ang ating mga gawain. Meron po bang, sige po Ate P. Tinatawagan po si Ate P para sa mga iba pang manang announcement. Hello, magandang umaga po. May 19. Yan. Sa date na May 19, kailangan na po nating dalin ang ating mga inalagaang baboy. Si Kokoy the Piggy Bank ay atin na pong i-offer sa ating Lord. Ilalagay na po natin dito sa altar. So, Sunday po yon, May 19. At ganun din po, paalala lang po, sa susunod na linggo, mag-uumpisa na po ang ating raffle. After the service, meron na pong mananalo na 3 tao. Yan. So, available pa rin po ang ating ticket para po sa ating anibersaryo. 25 pesos po ang isa at ang isang bundle po ay 100 pesos. 4 po yun na piraso. So, sa Sunday po, abangan nyo na po ang inyong mga pangalan at dapat po maihulog yon dun sa maliit nating lalagyan para may mananalo na at may magpapala na, may pagpapalain na sa araw ng linggo. Ganon din po, baka po magkaroon lang ng konting pagbabago sa ating family outing. Pag-uusapan pa po ng ating council. Baka po mababago lang yung date, pero magkakaroon po tayo ng family outing. Definite na po yun. Tapos meron pa rin po, inuulit ko lang po yung mga grupo na inassign po, practice na po tayo. Para po yan sa huling linggo ng ating buwan ng May, pinaka-anibersaryo natin. At sa pangalawang linggo po ng May, tayo po ay magkakaroon ng Palarong Pinoy. Yan. So, yun po. Paalala lang po. Maraming salamat po. Tawagan po yung mga kababaihan. Pwede po kayo magpahayag. Meron po ba kayong gawain? Para meron po kayong retreat yata? Magandang umaga po sa lahat ng kababaihan. Tuloy po yung retreat natin sa May 1. Yung pong mga sasama, siguro dito na lang po magkikita-kita sa church.
Pero yung hindi po sasabay, wala po kasing sasakyan, kanya-kanyang commute lang po. Ang sasakyan lang naman po na botas, bababa po sa F. Pascual Street. Tapos sasakay po ng tricycle papuntang Casadea Resort. Salamat po sa lahat ng sumuporta. God bless po. Ayan po, sa lahat ng mga kabataan po, ini-invite po kayo every Sunday, pagkatapos po ng service, panig po tayo sa taas, meron po silang care group. So, every Sunday na po gagawin namin yung care group. At meron din po mga magulang, ipapaalam din po namin ng inyong mga anak dahil malapit na po ang ating anniversary. So, sila po ay magkakaroon na ng practice. Pagka wala po silang pasok, meron po silang mga practice. So, salamat po sa inyong pagpayag sa inyong mga anak. Yeah, salamat po. Sige po, ganoon din po, pinasasalamatan natin ng Panginoon sa kakasama natin ngayong araw na ito, si Kuya Egay sa si Ate Babes, palakpakan natin ng Panginoon. Ganoon din si Ate Rana, nandito rin, salamat po sa kanyang buhay at pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din, tayo po ay nagpapahayag ng pakikiisang damdamin sa Carlos family, Tabernila family, Mariano family sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Castro family, tingnan na lang po natin sa group chat yung ating mga gawain para po makasunod po tayo. At ipag-pray po natin sila dahil tunay nga na napakahirap ng mawalan ng mga mahal sa buhay. So, sana po makadalo din po tayo sa ating mga ginagawang necrological service po sa kanila. So, yun lamang po. At good morning po sa ating lahat. At next Sunday po ang ating communion assistant ay ang Leticia Purnino family. So, magandang umaga po sa ating lahat.